Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw ng Linggo, November 12, 2023. Sa ating latest satellite images, makita ho natin na northeast monsoon at shear line ang nakakaapekto, particular na dito sa may northern and central Luzon. Samantala, patuloy pa rin ho nating minomonitor itong low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ulitin nating namatan, mahigit 2,000 kilometro silangan ng northeastern sa Mindanao. Sa ngayon ho, dahil hindi pa isang ganap na bagyo, itong low pressure area na ito ay hindi pa natin agad masasabi kung saan ito maaari, kung ito ay maging bagyo at kung saan ito dadaan ho. Bagamat kapag buwan ng Nobyembre, kadalasan yung mga bagyo natin ay tumatawid doon sa may bahagi ng Visayas o huli naman ho, ito ay nag-recurve o nakaka-apekto rin sa may bahagi ng Bicol area. So kapag nag-develop na po into a tropical cyclone, itong low pressure area na ito, mas masasabi na ho natin kung ano yung posibleng maging track nitong potential na sama ng panahon. So nakikita rin ho natin, posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility bandang midweek sa paparating ho na linggo na ito. Samantala, itong northeast monsoon na magdadala ho ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan, particular na sa may Northern Luzon, sa may Ilocos region, Cagayan Valley at Cordillera. Samantala, ang shear line ay maaaring magdala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Central at Southern Luzon. Sa iba pang bahagi nating bansa, itong Kabisayaan at Mindanao ay makararanas naman ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog na dulot nga ho ito ng mga localized thunderstorms. Kapag pala meron tayong localized thunderstorms, yung range ho ng mga pag-ulan, posible po mula mahina at tamtaman hanggang sa malalakas sa mga pag-ulan. Pero yung kadalasan hindi naman ito nagtatagal. Tingnan ho natin magiging lagay ng panahon sa may bahagi ng Luzon. Makikita ho natin malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi dito ng Camarines Norte. Gayun din ho sa may Quezon, Aurora, Laguna at Rizal. Dulot ho yan ng shear line na siya nakaka-apekto sa bahagi ito ng ating bansa. Samantala, dulot ng northeast monsoon amihan, inaasahan naman ho natin yung mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley at gayon din sa may Cordillera. So ang katangian ng northeast monsoon, wala ho tayo masyadong mga thunderstorm na nararanasan. Sa lalabing bahagi ho ng ating bansa, yung Kamaynilaan sa may Southern Luzon at Central Luzon, inaasahan naman natin medyo mainit na umaga habang malaking tsansa ng mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Dumako naman ho tayo sa Visayas at sa Mindanao. Malaking bahagi ho ng Kabisayan ay makararanas pa rin ng mga posibilidad ng mga pagulan sa hapon hanggang sa gabi habang mainit na umaga hanggang tanghali ang maaaring maranasan sa araw na ito. Malaking bahagi rin ho ng Mindanao ay makararanas ng mainit na umaga hanggang tanghali habang may mga tsansa ho ng mga pagulan sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon ho may nakataas tayong gale warning. Nakikita ho kasi natin na lumalakas itong hanging amihan, kaya delikadong maglayag yung mga maliliit na sakyang pandagat at mga manlit na mga bangka, particular na sa bahagi ng Batanes. Magiging maanon ho yung karagatan, kaya delikadong maglayag itong mga sakyang pandagat. Sa ibang bahagi na ating bansa, wala naman ho tayong nakataas na gale warning, kaya maaari naman po maglayag yung mga sakyang pandagat. Bagamat, nagbababala pa rin tayo kapag meron mga posibilidad ng mga thunderstorm na maaaring magpalakas ng alon, mangyari po na mag-ingat yung ating mga kababayan. Narito na matinasa ang panahon sa mga susunod na araw. Makikita ho natin yung bahagi ng Baguio, Legazpi, posibleng makaranas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil nga inaasahan natin na maaring lumakas ho itong amihan. Samantala naman, ang shear line na magdadala ng maulap na kalangitan sa Cebu, bandang araw ho ng Martes hanggang Miyerkules, at posible nga ho sa pagpasok nitong inaasahan natin na low pressure area na maaari ho maging bagyo, posible po yung trough nito ay magdala ng maulap na kalangitan sa bahagi ng Davao, araw naman ng Miyerkules.